Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Sa aming baryo, madami-dami din ang mga babae ang pinasok ang pagiging entertainer. Lalo na kung may taglay kang ganda ng boses. Meron ding taga sa amin na nagre-recruit na magtrabaho bilang japayuki. Kaya naman nung ako ay umidad 18, ako din ay sumubok na pasukin ang trabahong ito. Ang kasama kong lumaki ay ang aking lola at nanay. Ang tatay ko, hindi ko naman kilala. Kaya kaming tatlong babae sa maliit na bahay ni lola. Hindi kami marangya pero nakakaraos naman. Gayunpaman, nangarap akong magkaroon ng mas maayos, mas maganda, at mas na nakakaluwag-luwag na buhay. At nung nadiskubre ko ang tungkol sa kwento ng mga entertainer na kakanta ka lang, makikipag-usap sa mga customer, ay kikita ka na ng malaki bukod pa sa sahod na ibinibigay sa'yo. Sabi nila sa bigay na tip doon daw malakas kumita. Meron pa ngang mga kababaihan na nakapagpapagawa ng kanilang bahay, merong sariling kotse, at marami din akong nakita o kakilala na nakapangasawa ng banyagang hapon. Akala ko simpleng kanta, simpleng pakikipag-usap sa customer ang trabaho ng entertainer. Yun pala, kapag gusto mo ng mas malaking tip, lahat ng nais na ipagawa sa'yo ng customer ay gagawin mo. Na pati ang pagbibigay aliw ay nasa sayo kung nais mong ibigay at maghangat ng malaking kita. Hindi din may iwasan na mabastos sa trabahong ito, pero kailangang magpakatatag. Kontento na ako sa kasual na pakikipagkwentuhan sa mga customer. May konting inom at pagkanta. Marahil hindi kayo maniwala, pero mas pinili kong ingatan pa din ang sarili ko. Hanggang sa merong isang hapon at ako ay nililigawan. Siya ay nagsasalita ng Ingles, kaya naman hindi ako nahirapan makipagkomunikasyon. At hindi ko maikakaila na pakiramdam ko para akong prinsesa dahil lahat ng mga hindi ko naranasan gaya ng mga mamahaling mga kagamitan, nagpupunta sa mga magagandang lugar at kumakain sa mga sosyal na lugar na tila ba isa akong donya. Subalit matapos ang 3 taon naming magkarelasyon, inaasahan ko na pakakasalan niya ako, ngunit hindi pala. Bagkos babaero ito, na meron akong kasabayan na kapwa ko din Pilipino. Nung matapos na ang kontrata ko, pinili kong umuwi at dito ko napagtanto na hindi ko nagawa ang plano ko para kay lola at nanay. Ni hindi ko din napagawa ang bahay namin. Kaya naman, bumalik akong muli sa pagiging entertainer at sa pagkakataong ito, itinuon ko ang atensyon ko na mapagawa ang bahay na mabili sa munisipyo ang lupa para ito ay tuluyan ng mapasa amin. At dahil hindi kasya ang kinikita ko kung sa pagkanta lang, dito na ako pumayag na gawin ang lahat para makakuha ng malaking tip. Ganito nagpatuloy ang aking buhay. Sa mga naging karelasyon kong banyaga, walang nagtatagal, tila hindi ako nakakakuha ng matinong lalaki. At naranasan ko din ang magkaroon ng abusadong karelasyon. Nagkaroon ng pasa, sugat, at pati ang psikolohiko kong pag-iisip ay naapektuhan din. Sa kabila ng mga pagsubok na iyon, kapalit naman ito ay bahagyang kaginhawahan para kina lola at kay nanay. Sementado ang sahig, bagong bubong, mataas ang kisame na may preskong hanging pumapasok sa loob ng bahay. May maganda din kaming palikuran. Kaya naman pakiramdam ko nagampanan ko na ang tungkulin ko para sa kanila na nasuklian ko na ang mga ito. Sa mga lumipas na panahon, lumisan si lola at maging si nanay. At ako na lang naiwang mag-isa. Nakakalungkot lang din dahil sa mga panahong ito, wala pa din akong natagpo ang lalaking magmamahal sa akin ng tapat. At dahil ako ay malapit ng mag-40, kumbaga matanda na sa ganitong trabaho, at hindi na din madalas piliin ng mga customer. Kaya dito na din ako nagdesisyong umuwi. Meron akong kaunting ipon at nakapagsimula na din naman si nanay ng isang maliit na sari-sari store at mas pinili ko na din ang ganitong simpleng buhay. Dahil alam sa aming probinsya ang trabaho ko, madalas akong pag-usapan. Hindi ko alam pero madalas akong pinagtitinginan kapag lalabas ako ng bahay. Pero ganun pa man, ipinagkibit balikat ko lamang ito
dahil ayaw kong makasira ng araw ko ang mga negatibo nilang mga enerhiya. May kababata ako noon na lalaki. Ang pamilya niya ay may-ari ng sakahan ng palayan. Nagbebenta sila ng bigas. Sa katunayan, isa sila sa distributor ng bigas sa Maynila at Karatig Bayan. Magkaklase kami noon sa sekundarya at isang taon naging magkaklase dahil magkasama kami sa isang seksyon. Subalit, 3 taon ang nakakaraan, siya ay nasangkot sa isang aksidente habang siya ay nagmamaneho ng sasakyan. Naputulan siya ng binti at ang isang binti naman ay matindi din ang pinsala na hindi niya kayang ilakad ito ng tuwid. Kaya madalas ito ay naka-wheelchair at kung nais niyang tumayo, kailangan niyang ikabit ang prosthetic leg na hirap mang maglakad at mabagal pero nakakapagbigay ito ng pangalawang pagkakataon para siya ay makalakad. Siya ay may sarili ding negosyong bigasan at dahil kilala ko siya, doon ako bumibili ng panindang bigas sa kanyang tindahan. At madalas din siya ang nagtatanggol sa akin kapag meron siyang naririnig na hindi magandang chismis tungkol sa akin. Pati mga magulang niya, pinapakitang ayaw nila sa akin. Narinig ko pa nga minsan sinabi nila, "Ay nakong japayuking yan, sa'yo bumibili kasi inaakit ka. Ganyan trabaho niyan kaya layuan mo yan." At narinig ko siyang sumagot na, "Huwag niyo akong pakialaman, malaki na ako. Ako na ang magdidesisyon sa buhay ko." Hinahayaan ko lamang ito dahil sa totoo lang si Miguel ay sobrang mabait at siya lang ang may magandang trato sa akin. Siya lang kung tutuusin ang nag-iisa kong kaibigan at tunay ang kanyang pagkatao. At kami din ay paminsan-minsan ay nagte-text dahil dito din ako minsan umu-order sa kanya at i-deliver na lang niya ang bigas. Wala namang namamagitan sa amin, magkaibigan lamang kami, pero hindi iyon ang nakikita ng iba. At iba ang nasa kanilang isipan. Hindi ko man mawari pero wala akong hangad na maging karelasyon si Miguel. Marahil, pareho lamang namin naiintindihan ang isa't isa. Simula kasi nung maaksidente siya, hindi na din daw ito nakikipag-usap o madalas lumalabas ng kanilang bahay. Ang susunod na eksena ay base sa nakaraan nung ako ay nagkamalay at ako ay nasa ospital. Isang gabi, nagtungo daw ang mga magulang ni Miguel sa aking tahanan upang hanapin nila ang kanilang anak. Ngunit laking gulat din nila na wala din ako sa bahay. Ang cellphone ni Miguel ay nakapatay din at ang pumasok sa isip nila, kaming dalawa ay nagtanan dahil mahigit na 24 oras na hindi nila makontak si Miguel. Dito nag-isip na ng kung ano-ano ang kanyang mga magulang hingil sa akin. Hanggang sa umabot na ng 3 araw, wala ako at wala din ang kanilang anak, na pinatibay lamang nito ang kanilang hinala, na inahas o inakit ko ang kanilang anak dahil isa akong nilalang na uhaw sa salapi. Hinanap nila kami kung saan-saan, pero wala pa ring swerte. At nung pangatlong araw ng hapon, may nakapagsabi na natagpuan nila kami. Dito kumilos ang mga taga-nayon at pulis at nagtungo kung saang lugar kung saan kami nakita. Ito ay sa ibaba ng isang maliit na bangin sa may bundok. Nai-rescue nila kami at dinala kami sa malapit na ospital. Habang kami ay nagpapagaling, ako ang unang nagkaroon ng malay. Si Miguel kasi mas malala ang kanyang kondisyon, may bali sa ribs at braso, dehydrated din ito. Nung sinimulan kong iminulat ang aking mga mata, tumingin sa paligid, nakita ako ng kanyang ina at ibinaling ang atensyon sa akin. "Walang hiya kang babae ka? Anong ginagawa mo kasamang anak ko? Yan ba ang balak mo na patayin siya? Walang hiya ka?" Pasigaw habang niyuyugyog niya ang katawan ko. Ako naman dahil mahina pa, hindi ako makasagot at nananakit din ang katawan na mas tumindi ang kirot nung inuuga niya ang katawan ko. Ipikit ko muli ang mga mata ko at pilit nila akong ginigising pero mas pinili ko munang huwag sumagot. Maya-maya pa, may narinig akong mahina na boses. Boses ni Miguel, nagkamalay na siya. "Tigil niyo yan," mahina niyang sambit. "Tumigil na kayo," sambit niyang muli. Itinoon nila ang atensyon sa kanya at narinig ko ang galak sa kanilang tinig. Dumating din ang pulis at tinanong kung anong nangyari. Isa sa mga hilig ni Miguel ang mangolekta ng mga exotic insects at mahilig siyang magpunta sa gubat o bundok. Nagkataon lamang na nagpunta siya sa mababang bundok at basa at malambot ang tapakan dahil umula ng ilang araw.
Kaya nung araw na nagpunta siya para mangolekta ng kanyang insekto, ay madulas at malambot ang daanan. Nagkataon na malapit sa bangin, meron siyang nais na kunin na insekto. Ngunit yung inapakan niya, biglang gumuho at nalaglag siya sa may bangin. Nawalan siya ng malay at nanghihina. At nung kinuha niya ang kanyang cellphone, nagkataon ako ang pinakahuling nag-message at tumawag sa kanya dahil umorder ako ng bigas. Tulong, nalaglag ako sa bangin dito sa bundok. Iyan ang natanggap kong tawag mula sa kanya. Nung marinig ko ito, alam ko ang tungkol sa kanyang hilig na mangolekta ng insekto dahil madalas niya yan ikuwento sa akin at ipakita ang iilang koleksyon niya sa akin na nasa maliliit na garapon. Kaya naman, may ideya ako kung saan siya pero hindi ko alam ang eksaktong lugar. Nagtungo ako sa bundok, ilang oras akong naghanap hanggang sa nakita ko siya nang wala ng malay. At alam kong nasa delikado ang lagay niya. Medyo matarik yung bangin at ang unang umiral sa akin ang pagkataranta. Humanap ako kaagad ng makakapitan dahil nais ko siyang sagipin. Ngunit maging ako ay nadulas at nalaglag. At yung cellphone ko nalaglag sa mas malayong parte at hindi ko ito makuha. Nung nalaglag ako, hindi naman ako nawala ng malay. Tiningnan ko yung cellphone niya. Wala ng battery. At ilang oras ang lumipas, bigla siyang nagkamalay. Kasabayan nito umuulan din, kaya naman meron kaming kaunting tubig. Sinubukan kong muling umakyat, ngunit hindi ako nagtagumpay. Wala akong maayos na makakapitan. Lumipas ang isang araw, wala kaming pagkain, kakaunting tubig. Ako ay nagsimula na ding humina. Ilang beses din akong nagsisisigaw, pero walang nakakarinig sa akin. At lumipas na naman ang isang gabi, hindi pa din kami natatagpuan. Noong pangatlong araw, mahina na din ako, uhaw na uhaw, at sinikap kong sumigaw ng sumigaw. Halos buong araw sigaw ng sigaw, wala pa ding nakakarinig. Si Miguel, nawalan muli ng malay, kaya labis akong balisang-balisa. Wala akong magawa kundi sumigaw lamang ng sumigaw at sinikap kong muling umakyat. At nung huli kong akyat, biglang lumuwag ang batong pinaghahawakan ko at ako ay bumagsak at tumama ang ulo ko. Pinilit ko pa ring tumayo at sa pagkakataong ito, kumuha ako ng mga bato at inihagis ito at ibinuhos ang natitirang lakas at ilang beses na sumigaw. At awa ng Panginoon, merong tao na nakarinig ng pagsigaw ko nung ako ay nahulog at iyon, natagpuan niya kami. Siya ang sumagip ng buhay ko tapos kung ano-ano pa ang pinagsasabi niyo. Mahiya kayo para kayong mga walang pinag-aralan. Talong-talo pa kayo ni Elaine. Mahina pero halatang galit ang tono ng kanyang boses. Natahimik ang kanyang mga magulang at ako ay nakapikit lamang na nagkukunwaring natutulog hanggang sa ako ay tuluyan ng nakatulog. Pagising ko, nakita ko ang mga magulang ni Miguel at sila ay humingi ng tawad. At dito nagsimula ang maayos na pakikitungo nila sa akin. Matapos ang insidenteng iyon, ang mga kapitbahay ko ay ganoon din. Unti-unti nang nawawala ang tsismis o tampulan ng tsismis hingil sa akin. Lumipas ang panahon mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa nagsimula ng maging textmate at napalapit sa isa't isa ang loob naming dalawa. Nahumantong na merong umusbong na pag-ibig na hindi ko sukat akalain na mangyayari dahil noon hindi ko ito minsan inimahe na hahantong sa ganito ang aming relasyon. Hanggang sa tuluyan na kaming nagsimulang mag-date at kalaunan naging magkarelasyon. Hindi ko inaasahan na sa Pilipinas ko lang pala makikita ang lalaking nakatadhana para sa akin na hindi ako tatandang mag-isa. Dahil magpasa hanggang ngayon, masaya at matibay pa din ang aming relasyon na ipinapanalangin ko na sana matuloy at dumating ang panahon na maselyohan ang aming pagmamahalan panghabang buhay. Pangalawang video. Nakilala ko ang misis ko sa isang karinderya, isang tanghali nung ako ay kumain doon. Hindi ko mapigilan na matawa nung marinig ko ang pagkakabigkas niya ng 20 pesos ng 20 pesos. Doon pa lang, alam ko na hindi siya taga-syudad
na galing siyang probinsya. Bukod doon, napansin ko din sa kanya ang magandang ngiti at ang malalim na dimple sa kanyang pisngi. Magmula noon, palagi na ako doon kumakain ng tanghalian at hapunan din pagtapos kong mag-duty sa trabaho. Naisip ko, para mapansin niya ako, ay binibiro ko siya sa pamamagitan ng pagkopya ng kanyang salita. Eto miss, bayad ko, 20 pesos, sabay kindat. Medyo nag-aalangan pa ako na gawin ito dahil baka mapikon. Pero sa mga napapanood ko sa telebisyon, yung mga pag-i-impersonate madalas mabenta sa mga tao, kaya naman ginaya ko lamang ito. Pero sumagot siya ng, "Ikaw, nakiki-20 pesos ka na din." Sambit niya at ngumiti. Dito ako nagkaroon ng pagkakataon na ayain siyang manood ng sine. Pumayag siya pero kasama daw niya ang ate niya. Hindi na ako tumanggi dahil hindi pa naman kami magkakilala ng husto. At isa pa, baka wala ding tiwala sa akin, lalo na laki silang taga-probinsya, kaya naintindihan ko din ang panig niya. Medyo nakakailang na may chaperon pero dahil nais kong magpa-impress sa binibining gusto ko, kailangan kong gawin ang lahat ng nais niya. Mga lakad namin sa labas, nood ng sine at pagkain sa iba pang karinderya o turo-turo. Nakuha ko ang tiwala ng kanyang ate at hinayaan na kaming mag-date na kaming dalawa ng kapatid niya. Makalipas ang ilang buwang pangliligaw at makilala ang isa't isa, tuluyan ko nang nakamit ang matamis niyang oo at kami ay naging magkasintahan. Ang magkapatid ay parehong ulila na sa mga magulang. Ang nobya kong si Tessa ay sumunod lamang sa kanyang ate na lumuwas sa Maynila matapos yumao ang kanilang ina. Pareho silang nakatapos ng sekundarya. Nais niya sanang mag-aral sa kolehiyo, ngunit nakikita niya ang ate niya ay hindi sapat ang kinikita, kaya mas pinili na lang niya na huwag ituloy ang pag-aaral at magtrabaho, kaya siya nakapasok bilang silbidora sa karinderyang una ko siyang nakita. Halos kalahating taon na siyang nagtatrabaho sa nasabing karinderyang iyon nung una ko siyang mapansin. Lumipas ang panahon. Ang aming relasyon ay mas lalo pang tumibay at ang pagmamahal ko kay Tessa ay mas lalong lumalalim, kaya ayaw ko na siyang pakawalan at nais siyang makasama habang buhay. Meron akong maayos na trabaho bilang clerk sa isang opisina at kakatanggap ko lamang ng magandang balita na isa na ako sa kabilang na permanenteng empleyado. Nung makamit ko ang kanyang matamis na sagot bilang aking kabiyak at kami ay nagpakasal sa munisipyo. Hindi ko man siya nabigyan ng engrandeng kasalan, gayunpaman tinanggap niya pa rin ang kaya kong ibigay sa kanya. Dahil dalawa na lang silang mag-ate, kaya hindi kami ni Tessa lumayo ng inuupahan. Naghanap kami ng mauupahan na magkalapit ang aming tahanan. Nakakuha kami ng apartment na malapit sa inuupahan ng kanyang ate. Makalipas ang 2 taon, nabuntis si Tessa. Napakalaking tulong ng hipag ko nung ipinanganak ang aking panganay, pangalawa at pangatlong anak. Nung sa panganay ko, hindi pa ako masyadong nakaramdam ng pagkahiya sa mga tulong ng pag-aalaga ng hipag ko. Ngunit, nung pangalawa at pangatlo, hindi ko na napigilan na labis na mahiya dahil pakiramdam ko sa mga anak ko, sa trabaho niya, umiikot ang mundo ng hipag ko. Nabanggit ko ito sa misis ko pero sabi niya huwag daw akong mag-alala dahil masaya naman ang ate niya at nagkusa daw ito at hindi niya pinilit. Kaya naman hindi ko na muling inulit ang paksang ito. At upang makabawi, sa tuwing kaarawan nito, nagsasabi ako sa misis ko na bigyan ng magandang regalo ang hipag ko sa mga tulong nito sa amin, masuklian man lang namin ang mga tulong niya. Ganito nagpatuloy ang aming buhay. At nung 4 na taon ang aking bunso, may masamang balita ang dumating sa amin. Dahil si Tessa ay na-diagnose ng last stage na breast cancer. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan at binigyan ng ganitong suliranin. Ngunit wala akong magawa kundi ito ay harapin. Wala pang 2 taon, tuluyan na kaming iniwan ni Tessa. Kung sa akin, napakasakit na mawala ng kabiyak. Pero sa hipag kong si Tanya, hindi ko mailarawan kung anong sakit ang nararamdaman niya. Lalo na
ang pinakamalapit at nag-iisa niyang kapatid ay tuluyan na siyang iniwan. Baka sa mukha niya ang labis-labis na pagdadalamhati at ang nagpapagaan ng kanyang loob ay kanyang mga pamangkin. Kaya naman, naisip ko na tumira siya sa aming bahay dahil mas makakagaan, makakatulong ito sa kanya at aking mga anak na maghilom ang aming mga puso sa pangungulila kay Tessa. Batid ko ang paghingi ko sa kanya ng tulong para sa mga bata ay labis na kalabisan dahil alam kong gugugol siya ng maraming oras para sa mga ito. At labis akong nahihiya dahil mahatian ang oras niya sa pagitan ng mga bata at para sa sarili niya. Hindi ko maitatanggi na ako ay natuwa nung pumayag siyang tumira kami sa isang bahay. At lumipat kami sa mas malaking bahay na mayroong 4 na kwarto na nabili ko sa tulong ng housing loan. Aaminin ko, mas nakagaan ang loob ko na alam kong kasama ang hipag ko sa pag-aalaga ng mga anak ko. Ang pag-iyak ng mga anak ko tuwing gabi, sa tuwing hinahanap nila ang kanilang ina, ang hipag ko lamang ang nagpapatahan sa kanila, nagpapagaan ang kanilang loob at siya din ang nagbalik sigla ng ngiti sa aking mga anak. Sa paglipas ng panahon, napapansin ko na ibinuhos na ng hipag ko ang kanyang atensyon sa kanyang mga pamangkin na kahit ilang beses akong magsabi ng salamat, pakiramdam ko, kulang pa ito. Pero madalas nang sinasagot na dahil ipinangako ko kay Tessa na hindi ko pababayaan ang mga pamangkin ko, tinutupad ko lamang ito. Kaya huwag kang mag-alala at salamat din dahil pinahintulutan mo akong magampanan na tuparin ito. Sa mga maraming taong lumipas, nagkaroon na ng routine ang aming pamilya. Habang ako ay abala sa trabaho, ang hipag ko ang katuwang ko sa mga bata, sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga, sa paggawa ng proyekto sa paaralan o mga takdang aralin. At nung dumating ang araw ng graduation ng aking panganay sa sekundarya at ang aking hipag ay naganda ng maraming putahe na parang daig pa ang isang malaking piyesta. Habang kami ay nagsasaya, nagulat ako dahil mayroong bitbit na maliit na regalo ang aking panganay at ibinigay sa akin. Pa, alam naman po natin na matagal na pong wala si Mama. At alam din po namin na kahit anong iwas mo, kahit ilang beses kang tumanggi, napapansin namin na may gusto ka kay Mama Tanya. Kaya bakit kailangan mo pang patagalin at subukan mo siyang ayaing magpakasal? Tutal, para na rin naman tayong isang pamilya. Hindi ako makaimik, pakiramdam ko, pulang-pula ang pisngi ko. Nahihiya sa mga salitang lumabas sa bibig ng aking panganay na anak. Pero sa pagkakataong ito, ayaw ko mang aminin at sa tingin ko kahit itanggi ko ito, sarili ko lamang ang aking lulukuhin. Marahil nga, meron akong nararamdaman sa hipag ko. Marahil dahil nakasanayan at lagi siyang nandyan, siya din ang sinandalan ko. Hindi ko man masabi ng diretsyo, pero sa kilos, hindi ko man namamalayan na ipapakita ko ito. Tulad ng pagbibigay sa kanya ng magandang regalo sa tuwing kanyang kaarawan, ang pagsasabi sa kanya ng magandang araw at gabi sa bawat araw, at ang ipagkatiwala sa kanya ang mga bata, na akala ko ang mga anak ko lang ang nangangailangan sa kanya, na hindi ko man aminin, maging ako, nangailangan din ng tulong niya at karamay siya. Kaya simula noong nawala si Tessa, hindi rin ako nagdalawang isip na isama siya sa isang tahanan. Marahil tama nga ang mga anak ko. Marahil mahal ko nga siya. At dahil nakasanayan ko ang ganitong buhay, hindi ako nangahas na sirain ito. Dahil natatakot ako na baka hindi kami pareho ng nararamdaman at lumayo siya sa amin. Ngunit, hindi ko malalaman ang sagot niya kung hindi ko siya tatanungin. At kung hindi man, maaari ko siyang palayain at sabihin natupad na niya ang pangako niya sa kanyang kapatid. Binuksan ko ang maliit na regalo na bigay sa akin ng anak kong panganay. Pagbukas ko, ito ay singsing. Bigla akong napatitig kay Tanya at nagsalita ng, Tanya, tama ang mga anak ko at nais kong tanungin ka kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Tanong ko, sa tingin mo ba, tatagal ako ng ganito kung wala din akong nararamdaman? Nahihiya niyang sambit. Sabay biglang naghiyawan ang mga anak ko at sabi ng bunso ko,
Sa wakas, patawarin mo ako kung matagal kang nag-intay at salamat dahil tinanggap mo pa din ako. Sagot ko sabay yakap habang siya ay nakita kong pumatak ang kanyang luha at isinuot sa kanya ang singsing. At magmula noon, kami ni Tanya ay naging opisyal ng mag-asawa. Wala namang nagbago sa routine ng aming pamilya, maliban lamang sa isang kwarto na kami ni Tanya ng tinutulugan. At nagpatuloy ang aming matiwasay at masayang pagsasama kasama ang aming 3 mga anak. Pangatlong video. Sa loob lamang ng ilang mga araw, sasapit na muli ang kaarawan ng aking lola. Kahit na may ilang taon na siyang namayapa, taon-taon ko pa din itong ipinagdiriwang. Nagluluto ako ng pansit, kaldereta, at ang pinakapaborito naming bibingka. Nagtatabi ako ng plato para sa kanya sa may altar. Sa aming hapagkainan, ang recipe niyang bibingka, lagi ang star ng aming salo-salo. Magmula noong naulila ako, si Lola na ang kumupkop sa akin. Siya ay nagtitinda ng bibingka na bumuhay sa aming dalawa. Nag-iisa lamang akong anak at dahil wala akong mga kapatid, kahit papaano nakayanan ni Lola na alagaan ako. Marami siyang lugar na pinagtitindahan, may pagkakataon sa palengke, sa may simbahan o sa may estasyon ng bus. Sa probinsya kami naninirahan at doon din ako nag-aral. At sa tuwing kailangan ng maglako ni Lola ng kanyang panindang kakanin, madalas niya akong ibilin sa aming kapitbahay. Nasa ika-6 na baitang ako nung ako ay maulila sa mga magulang dahil sa isang aksidente. Dahil hindi ko pa naiintindihan ang mga bagay-bagay, kaya madalas akong mainggit sa mga batang kaklase, mga kalaro sa aming kapitbahayan sa tuwing nakikita ko na kasama nila ang kanilang mga magulang. Hindi maalis sa mukha ko ang matinding kalungkutan at isang araw napansin ito ni Lola at sinorpresa niya ako nung aking kaarawan. Meron akong birthday party. Nagluto siya ng masarap na pansit, hotdog, lumpia at ang aking cake ay ang kanyang masarap na bibingka. At nakita kong inimbitahan niya hindi lamang ang mga kaklase ko, maging ang mga batang kalaro ko sa amin. Nakatanggap ako ng mga regalo, hindi man magarbo pero hindi ko mapigilang maiyak dahil alam kong gumastos sila at lalong-lalo na si Lola. Ang magpakain ng mga bisita ay batid kong hindi biro ang kanyang ginastos para dito. Dito ko napagtanto na hindi ko kailangan mainggit sa mga batang nasa paligid ko kapag nakikita kong kasama nila ang kanilang mga magulang dahil si Lola mas hinigitan pa niya ang kanyang tungkulin sa akin bilang magulang. Hindi ko napigilan na paluin ang ulo ko dahil sa kahunghangan ko sa pag-iisip ng selos o inggit sa iba. Kung tutuusin, isa akong mapalad dahil ang aking lola ay hindi tinakasan ang responsibilidad na napataw sa kanya. Kaya magmula noon, ako ay naging mas mabait, naging mas matulungin, at naging mas mapagpahalaga. Matapos din kasi ang sorpresang kaarawan kong iyon, nawala ang pagiging mahiyain ko at nagkaroon ako ng maraming kaibigan. At bilang sukli sa mga sakripisyo ni Lola, mas lalo kong pinagbuti ang aking pag-aaral. Nais kong makita niyang hindi ko sinasayang ang araw-araw niyang pagtitinda ng kakanin para lamang meron kaming panggastos. Merong salapi upang maibili ang mga bagay na kailangan ko. Bukod doon, nais kong magkaroon ng magandang trabaho para ako naman ang bubuhay sa aming dalawa at maipasyal ko siya sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nagtapos ako ng sekundarya na kabilang sa mga nagawara ng award nung graduation. At isa din ako sa mga napiling na bigyan ng scholarship para makapag-aral ng kolehiyo. Sa mga panahong ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nasaksihan pa ni Lola na ako ay umakyat ng entablado na may suot na itim na toga. At dahil ako ay nakatapos na, ako naman ang sasalo ng responsibilidad para sa aming dalawa. Sinikap kong maghanap ng trabaho sa maganda-gandang kumpanya
At hindi naman nagtagal, ako ay nakatanggap ng tawag mula sa nasabing pribadong kumpanya na ako ay tanggap na. Sa dami kong plano na nais kong gawin, nauna ang pagbibigay ko sa kanya ng 70% na kabuuang sahod ko nung unang buwang iyon. Pero ito ay tinanggihan ni Lola. Anak, kabago-bago mo palang kumikita ng pera, mas maiging ipunin mo na lang muna. Malumanay na payo ni Lola. Lola, ang pinakamahalaga po sa akin ay ang mapasaya ko po kayo, ang mapasyal ko po kayo, at maiparanas ko po sana ang mga bagay na hindi natin magawa po noon. At huwag po kayong mag-alala, meron pa namang susunod na mga buwan. Tsaka pula, kung tutuusin, kulang na kulang o hindi ko po mapapantayan ang mga sakripisyong binigay niyo po sa akin. Maraming salamat pula. Nakangiti kong sambit sa bayakap. Sa mga panahong lumipas, ang kumpanyang napasukan ko natapos ang araw na ako ay contractual. Dahil mataas-taas ng kaunti ang sahod, nagsimula kami ni Lola na mamasyal sa iba't ibang lugar sa bansa. Marami din akong kinuhang mga litrato namin para sa aming souvenir. Hanggang isang araw, meron akong natanggap na tawag mula sa hindi kilalang numero. At dahil hindi ko ito kilala at hindi rin pamilyar ang numero kaya ilang beses kong hindi sinagot ang tawag. At hanggang sa nakatanggap ako ng text tungkol sa aking lola. Habang siya ay namamasyal, hindi niya sinasadyang nakita si Lola malapit-lapit sa palengke na may hinahanap ito. Iyon pala na wala ang kanyang maliit na bag, kanyang wallet, maliit na cellphone at iba pang mga bagay na nandoon sa maliit na bag. Tinanong nito kung anong address namin at dito ko din natuklasan na siya ay kababata ko noon bago siya lumipat sa Maynila. Nagtataka ako kung paano niya nakilala si Lola. Sabi niya, nahiya niyang aminin pero nakikita daw niya ang mga litrato namin ni Lola sa aking social media account. At naroroon daw siya sa lugar dahil meron siyang business trip na kailangan daluhan. Dahil may mga oras na pwede siyang mamasyal pagkatapos ng kanyang meeting, nagtungo siya sa palengke upang bumili ng prutas. At dito na niya nakita na si Lola ay naghahanap ng kanyang bag. Hindi man siya masyadong namukaan ni Lola, subalit nung sinabi niya ang buong pangalan nito kay Lola, doon pa lang siya naalala at nakilala ni Lola. Ibinigay ko ang address namin at dito niya hinatid si Lola sa aming tahanan, na siya namang pinatuloy ni Lola sa aming tahanan habang nag-iintay sa aking dumating. Kaming dalawa ay magkaklase sa kindergarten hanggang grade 2. Siya ay madalas ding bumibili ng paninda ni Lola at kinakain kapag oras na ng merienda. Isang beses habang naglalaro kami sa may tabing kalsada, yung bolang gamit namin ay gumulong. Ako bilang nais kunin kaagad ang bola, hinabol ko ito at nakalimutan kong kami ay nasa kalsada. Hindi ko napansing may paparating na tricycle. At bigla niyang hinatak ang kamay ko papunta sa kanya at bigla niya akong niyakap upang hindi ako masagasaan ng paparating na tricycle. Mag-ingat ka, hayaan mo yung bolang gumulong at huminto ng kusa. Sambit niya sabay daan ng tricycle. Napatango na lang ako dahil hindi ko maimahe kung anong mangyayari sa akin kung sakaling masagasaan ako. Kaya naman nagpapasalamat ako sa kanya ng labis. At magmula noon, palagi na kaming magkasama sa eskwelahan at maging sa paglalaro. Subalit nung kami ay magsisimula ng mag-grade 3, tuluyan na niyang nilisan ang probinsya at nanirahan sila sa Maynila. Magmula noon, hindi ko na siya nakita ng matagal na panahon. At syempre si Lola, hinding-hindi malilimutan ang batang lalaking sumagip sa buhay ng kanyang nag-iisang apo. Kaya nung binanggit niya ang pangalan niyang Ronnie, dito na ni Lola natandaan ang nasabing kababata kong lalaki. Pagdating nila sa bahay, pinatuloy siya ni Lola at binigyan ng merienda. Nakita daw ni Lola ang reaksyon ng lalaki nung makita ang inihain sa mesa. Ito ay isang juice at bibingka. Wow! Matagal-tagal na din akong hindi nakakatikim nito. Maraming salamat po. Wika ni Ronnie. Walang anuman.
Pero ako nga dapat ang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin. Salamat iho ha. Sagot ni Lola sa kanya. May halos 2 oras na lang at darating na din si Janice. Paniguradong nais ka din niyang makita at kayo ay magkamustahan, dagdag ni Lola. Dahil nakilala niya si Lola sa palengke at nagkita sa hindi sinasadyang pagkakataon, hindi na pinalampas ng kababata ko ang pagkakataon na magkita at magkwentuhan kami kahit saglit, kaya siya tumawag sa akin at hingi ng aming address upang ipaalam ang nangyari kay Lola at ang pagdating niyang muli sa probinsya. Siya ay isang architect at naroon siya sa aming probinsya dahil meron silang isang kliyente na nais magpatayo ng isang malaking resort. Kabilang siya sa pagpupulong na iyon na halos tumagal ng 5 araw. At dahil matagal-tagal ng panahon na hindi pa nakakabalik sa aming probinsya, kahit tapos na ang kanyang pakikipagpulong, nanatili pa siyang muli ng 1 pang linggo dito. At noong mga panahong si Ronnie ay nananatili sa probinsya, kaming dalawa ay madalas magkita sa tuwing pagtapos ko sa trabaho. Noong una, nagkakamustahan, nagbabalitaan ng mga kaganapan sa aming buhay. Noong mga panahong nasa probinsya pa siya, halos araw-araw kaming nagkikita at nagkwakwentuhan, kaya naman hindi ko mapigilan na malungkot nung siya ay aalis na. Ngunit nangako siyang magte-text palagi at ipagpapatuloy ang aming ugnayan. Tinanong niya ako kung nais kong lumipat sa lungsod para doon magtrabaho at sabi niya may alam siyang kumpanya na pwede kong mapasukan. Kaya naman sinubukan ko ang kanyang suwestyon. At salamat sa Diyos, ako ay natanggap. Dahil kami ay nasa Maynila, mas maraming lugar ang aming napupuntahan ni Lola. Kasabayan nito, si Ronnie ay nagtapat sa akin na nais daw niya akong ligawan. At sa paglipas ng panahon, kaming dalawa ay tuluyan ng naging magkasintahan ng ilang taon at nauwi rin ito sa kasalan. Maayos ang naging takbo ng aming buhay ni Lola kasama ang aking mister at naabutan pa ni Lola ang pangalawa kong anak bago siya tuluyang na maalam sa mundo. Sa ngayon, 3 na ang aking mga anak at ang tanging bunso ko lamang ang hindi na nakita ni Lola. Gayunpaman, naipasa niya sa akin ang recipe ng kanyang sikat na bibingka. Pero sa tingin ko, kahit alam ko ang recipe, mga pagkakasunod-sunod ng hakbang kung paano ito lutuin, sa tingin ko, hindi ko din ito mapantayan dahil walang tatalo sa lutong bibingka ni Lola. Hindi ko sukat akalain na si Lola din ang magiging tulay upang magkita at matagpuan ko ang aking mapapangasawa. Natunay ngang isang hulog ng langit si Lola para sa akin. Kaya naman kada taon, ako ay patuloy pa ding naghahanda sa kanyang kaarawan. Kasabayan din ito din ang pinakamalungkot kong araw sa isang buong taon dahil hindi ko na siya kapiling. Sa tuwing inaayos ko ang kanyang plato upang maghain ng alay, madalas kong sinasabi na pabulong ang, Lola, sobrang namimiss na kita. Mahal na mahal po namin kayo mula sa aking mister, pati na din po ang mga apo nyo sa tuhod. Maraming salamat po sa lahat, Lola. Happy birthday po. Pang-4 na video. Naranasan niyo na po ba ang buhay niyo ay tila ba parang nasa pinakailalim ka ng balon? Nung ako ay 20 anyos, iyon ang naramdaman ko. Nagkasabay-sabay kasi ang pagdadalamhati at pagdurugo ng puso ko. Nalabis na kalungkutang ito ay nagpatong-patong hanggang sa hindi na ako makahinga. Ang kadahilanan ng kalungkutang ito ay dahil natuklasan ko na ang nobyo ko nung high school pa lang na umabot sa 7 taon ang aming relasyon ay ng babae at ang masakla pa nito, kaibigan ko pang matalik ang babaeng ipinalit niya sa akin. Nawalan ako ng tiwala sa iba, nobyo at kaibigan pa ang umahas at nagtraidor sa akin. Kung sino pa pala ang malapit sa akin, na mabait sa akin, na akala kong may malasakit sa akin, yun pala, isa lamang ito na pagbabalat kayo. Bukod dito, ang aking ina ay iniwan din ako. Bago pa ako magtapos ng kolehiyo, na-diagnose na siya ng may breast cancer. 2 taon siyang nagkimo
na may magandang resulta, subalit nung nakaraang taon, nagkaroon siya ng relapse. Nanumbalik ang kanyang sakit at matapos lamang ang 1 taon, tuluyan na niya akong iniwan. Nagkasabay-sabay ang pigati sa puso ko. Labis kong dinamdam ang pagkawala ng aking ina dahil mula nung ako ay ipinanganak sa mundo hanggang sa ngayon, kami lagi ang magkasama. Na si mama lang ang nagpalaki, nagpakahirap, nagtaguyod at nagmahal sa akin. Kontento na akong siya ang aking ama at ina. Kaya matapos ilibing ng aking ina, bumalik ako sa trabaho pero ang wisyo ko tila ba nasa kalawakan na madalas akong mapagalitan o masita ng aking manager. Nung unang buwan, naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Pero makalipas na ang 3 buwang walang pagbabago sa kilos ko, dito na ako nakatanggap ng hindi magandang balita. Celine, yung performance mo sa trabaho hindi pwedeng magpatuloy. Binigyan ka na namin ng palugit pero I'm sorry to say, but we have to let you go. Malumanay na sambit nito. Hindi na ako nagulat nung sinabi niya iyon. At nung araw na iyon, wala na akong trabaho. Nagkulong ako sa loob ng aming bahay ng ilang linggo. Hanggang sa naisip kong umuwi ng probinsya. Nagsimula akong mag-impake at saka sumakay sa bus papunta sa bayan ng Pangasinan kung saan lumaki si mama. Nakarating ako doon ng hapon. Naglakad-lakad na walang diretsong pupuntahan hanggang sa napunta ako sa may port kung saan maraming bangka na para sa mga turista na mag-island hopping, yung iba naman ay bangka ng mga mangingisda. Hindi ko alam kung bakit pero nahumaling akong pagmasdan ang tubig dagat. Ang ganda ng kulay, malinis, banayad ang alon at ang tunog nito ay parang nakapagbigay ng kaunting kapanatagan o katahimikan sa isip ko. Nakatayong tulala, hindi ko alintana ang araw o kung gaano na ako katagal na nakatayo doon. Sa tingin ko, nagsasalita ang dagat at sinasabi sa akin na, "Halika iha, pumarito ka, halika na." Hanggang sa sumapit ang dapit hapon, biglang may kamay akong naramdaman sa aking balikat. Sa sobrang gulat ko, napahakbang ako. Ngunit ang paghakbang na iyon, wala na pala akong tinatapakan at nalaglag ako sa tubig. Nung ako ay nasa tubig, hindi ko sinubukang gumalaw o lumangoy pataas. Bagkus, nakatingin lamang ako sa mga ulap at ang natitirang liwanag mula sa araw habang ang katawan ko ay unti-unting lumulubog. Wala akong marinig sa aking kapaligiran na tila bang nakakabinging katahimikan na nakakagaan ng pakiramdam. Kasabayan nito sa mga sandaling iyon, tila ba parang naaninag ko ang itsura ni mama. Subalit, ilang saglit pa, may naramdaman akong may humila sa aking kamay paitaas na ibinalik ako sa mundong nais ko sanang takasan. Miss, okay ka lang ba?" Tanong ng isang binata. Hindi ako kaagad sumagot at sa pagkakataong ito, iniyugyug niya ng bagya ang aking balikat upang bumalik ako sa tamang wisyo. Miss? Okay ka lang?" Tanong niyang muli. Oo. Oo, okay lang ako. Sagot ko ng mahina. Dito ko napansin ang kamay niya ay nakahawak sa aking baywang. At nung mapansin niya ito, dali-dali niyang inalis. May mga ususero sa paligid at nagsimula itong nag-alisan nung ako ay tumayo. Kung okay lang sa'yo, ihatid kita sa matutuluyan mo. Pasensya na hindi ko sinasadyang gulatin ka. Makabayad man lang ako sa atraso ko, sambit niya. Hindi, okay lang ako. Sigurado ako, salamat nga pala, tugon ko. Napansin niyang may hinahanap ako. Nung matanaw ko ang bag kong may laman na mga kagamitan ko at tinanong niya akong muli kung sigurado ba ako. At para hindi naman ako magmukhang suplada, saan ako pwedeng magpalit ng damit? Tanong ko. Sa loob ng sasakyan, iyon ay kung gusto mo lang, malapit lang dito nakaparada ang sasakyan ko. Sagot niya. At dahil basang-basa, kaya naman tumango ako nang walang alinlangan.
Nung nakapagpalit na ako, tinanong niya ako kung gutom ba ako at meron siyang alam na masarap na kainan ng kaliskes na tiyak na may initan ang aking sikmura. Ang normal na reaksyon kapag ang isang estranghero ay inaya kang kumain, dapat ay tanggihan, lalo na kung ikaw ay babae. Dapat mag-ingat. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Bagkus, umayag ako. Hindi ako nakaramdam ng kaba nung sumakay ako sa sasakyan niya. Marahil, ginagabayan pa rin ako ng aking ina dahil mabait ang lalaking kasama ko nung mga sandaling iyon. Tama nga siya, masarap ang sabaw. Dito ko napansin na hindi pala ako kumain ng buong araw at nakaramdam ng pagkagutom. Ngunit hindi ko pa din makuhang makakain ng madami dahil wala akong gana. Hindi ko napansing nakatulala na naman ako at bumalik muli ang wisyo ko nung pumitik ang kanyang mga daliri sa harapan ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilang lumuha. At maya-maya pa, nagsimula akong magkwento sa kanya. Mula sa aking bigong relasyon, pagpanaw ni mama, nawala ng trabaho at ang pag-iisa sa mundo, lahat ng mga hinanakit ko, sa loobin ko, na ibuhos o nasabi ko na ata sa kanya. Hindi niya ako sinabayan sa pagsasalita. Nakaupo lamang siya doon at nakikinig. Hindi siya sumabat o nagtanong. Hinayaan niya lang akong magsalita. At nung matapos ako, dito lang ako biglang nahiya at naisip ko, anong kahibangan ang ginawa mo, Celine? Sorry nahihiya akong sambit. Wala iyon, maiksi niyang sagot. Ako nga pala si Jim, pagpapakilala niya. Ako naman si Celine, pagpapakilala ko. Dito nagpatuloy ang aming kwentuhan. Marahil kailangan ko lang ng malalabasan ng suliranin. Marahil wala akong mapagbubuntungan ng sama ng loob. Kaya hindi ako nakapagpreno sa pagsasalaysay ng buhay ko. At matapos kong gawin iyon, napansin kong ako ay napangiti nung siya ay nagbitaw ng biro. Tumuloy ako sa maliit na lodging habang hindi pa ako nakakapagdesisyon kung kailan ako babalik ng Maynila. Kinabukasan, nagtungo ako sa isang kainan upang magkape at kumain. At hindi ko inaasahan na makikita ko muli si Jim doon. Nagbiro ito na kung sinusundan ko daw ba siya. At sumagot lamang ako na, haha, nakakatawa. Matapos kong kumain ng almusal, may plano ka ba ngayong araw? Kung wala, gusto mo bang sumamang mangisda? Tanong sa akin ni Jim. Sure, sambit ko. Akala ko mangingisda sila gamit ang net. Yun pala, sisisid sila ng malalim at saka mangingisda gamit ang spear. Isang mahabang metal stick at sa dulo ay matulis. Ang tawag niya ay spear fishing. Matapos nilang mangisda ng ilang oras, nagtungo din kami sa ibang isla at nung mga sandaling iyon, panandalian kong nakakalimutan ang problema ko na para akong nasa paraiso. Magmula noon, si Jim na ang palagi kong kasama. Bukod dyan, naging textmate na din kami. Hindi ko namamalaya na masaya ako habang nasa lugar na iyon. Marahil, ito na ang pagsisimula ng pagproseso ko ng paghihilom. Sa mga panahong lumipas, dito ko din nalaman na ang pamilya ni Jim ay nagmamay-ari ng iilang pwesto sa palengke, may restaurant, school supplies, at marami din silang paupahang residential at commercial shop. Dahil nabanggit ko ang propesyon ko bilang accounting, inalok ako ni Jim ng pansamantalang posisyon para maasikaso ang kanilang pagbabayad ng buwis sa taong ding iyon. Ang inaakala kong isang buwang pananatili doon, hanggang sa naging 2, 3, at tuluyan na akong nanatili doon. Nagdesisyon akong lumipat sa probinsya at ang condominium na iniwan sa akin ni Mama ay aking pinaupahan. Kasabayan nito ang pansamantala kong posisyon bilang accountant sa kanilang negosyo. Ako ay naging regular na. Nakilala ko din ang kanyang 2 kapatid at mga magulang. Lahat sila ay mababait. Nakita ko ang pagtutulungan nilang buong pamilya. Matapos ang halos 2 taon namin bilang magkaibigan, nagpahayag ng pag-ibig si Jim sa akin at kami ay naging magkasintahan. Siya ang nagbalik sigla, gana at pag-asa na magpatuloy akong muli sa buhay.
Higit sa lahat, ipinaramdam niya sa akin na hindi na ako nag-iisa. Lumipas ang mga taon at ikalawang anibersaryo namin bilang magkasintahan. Dito nag-propose si Jim sa akin. Celine, nung unang araw na nagkita tayo, ang totoo, napansin na kitang nakatayo doon. Parang may kakaiba kang kilos. Nag-intay ako ng maraming minuto, pero hindi ka umaalis o gumagalaw sa pwesto mo. Dito na ako nagdesisyong lapitan ka dahil nakukutuban ko na ang nais mong gawin. At nung nakita ko sa malapitan ang iyong mga malulungkot na mga mata, sabi ko sa sarili ko, gusto kong pasayahin ka at alisin ang kung anuman ang bumabagabag sa puso mo. Habang buhay na tapat, hindi ka bibiguin at higit sa lahat, ang puso ko ay iyong iyo. At kung ito din ang nararamdaman mo, nais kong hingi ng kamay mo upang maging kabiyak ko. Pumapayag ka bang maging asawa ko? Tumango ako at sumagot ng oo at nagsalita siyang muli. Pero meron akong isang hiling. Hiling? Ano yun? Tanong ko. Oo, nais kong ipangako mo sa akin na ayaw kong mauna kang lisanin ang mundo. Gusto ko, ako ang mauna. Hindi ko alam kung makakayanan kong mawala ka sa piling ko. At higit sa lahat, hindi na muling sasagi sa isip mo ang lumisan o takasan ang mundo sa oras ng pagsubok. Maipapangako mo ba? Patuloy niya. Hindi ko napigilan ang mapaluha sa kanyang hiling at sumagot sa kanya na ipinapangako kong tuparin ito. Sabay niyakap ko siya ng mahigpit. Lumipas ang mahigit na 1 dekada. Ang buhay ko ay matiwasay, tahimik at masaya. Meron na akong pamilya at 2 supling. Akala ko, ang buhay kong perpekto ay habang buhay na magiging ganito. Ngunit, noong 11 taong gulang ng panganay kong anak, may nakapa akong bukol sa aking dibdib. Kinabahan at kinutuban na ako. At nung nagpatingin ako sa doktor, kinumpirma ng doktor na ako ay may cancer. Ang cancer na kumuha ng buhay ng aking ina. Sa pagkakataong ito, ang puso ko ay muling nadurog. Pero hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko at mister ko. Ngunit, hindi ko hawak ang aking kapalaran. At nung ibinahagi ko ang balitang ito, mahal, hindi ko na matutupad ang ipinangako ko sa iyo noon. Sorry, malungkot kong wika. Di ba nangako ka? Di ba sabi mo, tutuparin mo ang ipinangako mo na ako ang mauna? Pero bakit ganito? Lumuluha niyang sambit. Patawad, Jim. Pero ako naman ang hihiling sa'yo. Na kahit wala na ako, ipangako mo na magpapatuloy ka, na magpapakatatag ka para sa mga bata. At ipinapangako ko na bukas bisig kong iintayin ang pagdating mo sa kabilang buhay para magkasama tayong muli. Niyakap ko ng mahigpit ang aking asawa at ang yakapang iyon na tila ba walang hanggan bago kami kumala sa isa't isa. Habang naririto pa ako sa mundo, lahat ng bawat segundong lumilipas ay iniipon ko, masaya o malungkot man nakasama ko ang aking pamilya upang baunin ang mga alaalang ito sa aking paglalakbay sa kabilang buhay. At ang mga alaala ding ito ang babalikan ng aking pamilya sa tuwing sila ay nangungulila sa akin. Pang-5 video. Nung bata ako, isa sa mga taong hinahangaan ko ay ang mga magulang ko. Bukod sila ay responsable, maayos ang pagpapalaki sa amin, at higit sa lahat, kitang-kita sa kanilang mga mata ang kanilang nag-uumapaw na pagmamahalan para sa isa't isa. Hindi ko mapigilang hangaan ang aking ama sa tuwing nagpapakita sila ng lambing. Nariyan ang kanilang pag-holding hands kapag namamasyal kami sa mall, ang kanilang pagsusubuan, pagsasabi ng I love you, at ang kanilang mga tingin na ramdam mo ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. Nakita namin kay Papa kung paano niya tratuhin ang aming ina na parang reyna. Kaya naman ako din ay ganoon. Sa bawat relasyon ko, ipinapakita ko ang paggalang at respeto sa mga babae. Gayunpaman ang relasyon ay hindi perpekto at merong hindi nagtatagumpay.
Marahil ako ay bata pa, marami pang kailangang bigas na kakainin. Hanggang sa nakilala ko si Antoinette nung kami ay parehong nasa kolehiyo. Naging magkaklase kami sa isang subject. At hindi ko makakalimutan ang unang beses na pinihit ko ang aking mga mata sa kanya. Nakaupo ako bandang gitna ng silid at nakita ko siyang pumasok. Nakalugay ang kanyang kulot na buhok at may suot na headband. Yakap ang kanyang libro na naglalakad sa gawi ko. Bigla siyang ngumiti at dito ko nakita ang kanyang ngipin na nakabraces. Siyempre ako, hindi ko mapigilang ngumiti lalo na nakita ko din ang kanyang cute na dimple sa pisngi. At sa isip ko, wow, ang ganda niya. Akala ko, ako ang iningitian niya. Yun pala, isang kaibigan niya na nakaupo sa likuran ko. At nung paglampas niya sa akin, dito ko naamoy ang kanyang napakamahalimuyak na pabango. Ang bango. Bulong ko sa sarili ko. May narinig akong nagtawanan at nagsalita. Oy Emilio, piling ka. Hindi ikaw ang iningitian ni Antoinette. Sambit ng kaklase kong babae sa likuran. Antoinette pala ang pangalan niya. Sa isip-isip ko at ako ay ngumisi. Ay hindi ba? Kala ko kasi ako, ang ganda kasi ng ngiti niya. Sagot ko. Ay sus, bumubuelo ka. Style mo lokbo. Wika muli ng kaklase ko. Sabay tawa. Ngumiti lamang ako habang nakatingin kay Antoinette. Sabay kumindat. Maya-maya pa, bago magsimula ang klase, sabi ko, hindi mo ba ako papakilala sa kaibigan mong magandang binibini? Sabay hawi ng aking buhok na sa tingin ko, nagpadagdag ng pogi points. Natawa silang dalawa at nagsalita siya ng, ako nga pala si Antoinette. Emilia, right? Oo, maikli kong sagot. Nice to meet you, Antoinette. Dagdag ko sabay nag-gesture ako na gusto kong mag-handshake bilang pagbibigay ng galang. Simula noon, palagi na akong sabik na pumasok sa asignaturang iyon. Gusto ko siyang laging makita. Epektibo naman ang pagngiti at pagbati ko sa kanya kapag nagkikita kami sa silid-aralan. At hindi nagtagal, pumayag siyang ibigay sa akin ang kanyang numero at kami ay nagsimulang maging textmate. Dito ako nagsimulang pumorma sa kanya. Kada umaga, walang palya ang pagbati ko sa kanya ng magandang umaga sa tuwing pagising ko. Sasamahan ko pa ng emoji na sa tingin ko ay nakakasigla ng simpleng text lamang. At syempre, pampagana ko sa umaga ang reply niya. Hindi naglaon, pinaunlakan niya ang paanyaya ko na manood kami ng sine, kumain sa isang fast food restaurant at maglakad sa kahabaan ng Manila Bay. Dito ko siya unang natitigan ng harap-harapan at matagal. Sabi niya habang kumakain kami, "Wag mo nga akong tingnan, natutunaw ako. Tsaka hindi ako makakain." Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil alam ko sa sarili ko na nauhulog na ang puso ko sa kanya. Sa unang date pa lang namin, nakita ko na hindi siya maselan. Ibig kong sabihing maselan ay yung mas gusto yung kumain sa magandang restaurant kaysa sa fast food. Siya hindi. Game na game siya sa street foods, fast food at murang kainan. Napansin ko din sa kanya na kapag kumain kami, wala siyang tira. As in, simot na simot. Bagay na sinang-ayunan ko din dahil ganoon din ako pinalaki ng mga magulang ko. Na huwag magtira ng pagkain dahil lalayo ang grasya. At gaya ng karamihan, mahilig din si Antoinette sa matatamis, lalo na ang ube. Paminsan-minsan nagbibigay ako ng snack sa kanya gaya ng ube ice cream, ube halaya, ube halo-halo, ube cake, at iba pang klase na panghimagas na may ube. Matapos ang ilang beses naming pag-date sa labas, tinanong ko na siya na, "Antoinette, hindi naman lingid sa kaalaman mo na meron akong gusto sa'yo. Nais ko sanang itanong kung nais mo ba akong maging nobyo mo." Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal na suyuin ako. Bigla niyang sagot. Napakurap ako dahil naisip ko mukhang kulang pa yung effort ko para magkaroon siya ng gusto sa akin. At ano pa ba ang pwede kong gawin? Habang iniisip ko ito,
Bigla siyang tumawa ng malakas. Nagtaka ako kung bakit at maya-maya natawa na din ako dahil yung halakhak niya ay parang katulad ng baboy na may hilik. Dito ako natawa hanggang sa pareho na kaming tumatawa at hindi ko alam o wala akong ideya kung bakit kami tumatawa. Yung mukha mo kasi ang lalim ng iniisip, tapos may nakita akong lalaki na natisod. Sabi niya kaya siya tumawa. Sa isip ko, napakalayo naman ang topic niya. Eto ako, inamin ko sa kanya yung naramdaman ko at seryoso ako. Na iniintay ko ang sagot niya pero nawala bigla ang kanyang konsentrasyon at talaga namang pambihira. Inihatid ko siya sa kanilang bahay gamit ang aking motor. At bago siya pumasok ng kanilang tahanan, tanggalin mo yung helmet mo, utos niya. Ha? Bakit naman? Tanong ko. Basta, at saka bilisan mo baka magbago isip ko. Wika niyang muli. Pagtanggal ko, hinalikan niya ang pisngi ko sabay sabing, oo, pumapayag akong maging nobya mo. Ngumiti siya, paalam boyfriend ko, ingat ka pa uwi. Dagdag at pumasok ng kanilang bahay. Hindi ako nakagalaw kaagad, bigla akong natulala. Hindi ko kaagad maproseso ang nangyari. Hanggang sa biglang tumunog yung cellphone ko at nakatanggap ng text mula sa kanya. Uy, hindi ka na gumalaw dyan, mag-ingat ka pa uwi. At nakita ko siyang dumungaw sa kanyang bintana at sumenyas ng paalam. Hindi ko na malaya na habang ako ay pauwi, ako ay nakangiti dahil nung makarating ako sa bahay, nakaramdam ako ng pagngalay sa aking panga. Hindi ko rin na malaya na ang biyahe ko ay napaka-smooth na tila ba binabaybay ko ang alapaap sa labis na kaligayahan. Kalaunan, napansin ko din sa kanya ang pagiging isang maalalahanin at hindi gumagambala ng iba, hindi nang iistorbo at yung mga bagay na hanggat kaya niya, hindi niya iaasa sa iba para hindi siya makaabala. Pinakaayaw na ayaw niyang katangian ay yung nakakaabala siya sa iba. Tinuruan niya din akong maging maalalahanin. Na ang bagay na ito na naging dahilan upang maging sensitibo ako pagdating sa kanyang nararamdaman. Natutunan ko din na maging alerto sa mga bagay na kakailanganin niya o mga bagay na nais niya kahit hindi siya magsabi. Na parang nabasa ko na ang nasa isip niya at madali ko na itong nagawa. Marahil, hindi ko man napansin ganito din ako, kaya parang nakita ko din ang sarili ko sa kanya. Nung makatapos kami ng kolehiyo, siya ay nagtrabaho bilang call center. Unang kumpanya pa lang niya, natanggap na kaagad siya dahil sa husay niyang mag-Ingles. At hindi na ako magtataka na wala pang 1 taon, siya ay naging supervisor na. Ako naman, sumubok na magtayo ng sarili kong kumpanya. Nakatapos ako ng computer programming kasama ang 2 kong kaklase at ang perang hiniram namin sa mga magulang ko para pampuhunan dito. Umupa ako ng maliit na opisina at dito nagsimula na gumawa ng app at website para sa mga kliyente. Subalit, lumipas ang ilang mahigit na 2 taon. Hindi ito umunlad. Sa katunayan, nalugi ito. Kaya kinailangan kong magsara at ang 2 kong kaibigan kinailangang humanap ng ibang trabaho kaya sila ay humiwalay at ako na lang ang natitira. Hindi ko mapigilang madismaya pero si Antoinette, lagi akong karamay at hindi ako iniwan. Batid niyang labis akong nahiya sa aking mga magulang at naglulugmok dahil ako ay laging nag-aalala at stress dahil sa kumpanyang itinatayo ko na nagsisimula pa lang bigla nang bumagsak. Hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na talaga kayang ipagpatuloy ito at magsisimula na sanang maghanap ng trabaho. Mahal, huwag kang sumuko. Nagsisimula ka pa lang, bakit hindi mo ipagpatuloy ang ginagawa mo? At ako ang susuporta sa kumpanya mo. Meron akong konting naipon at ituring mo na lang na nag-invest ako sa kumpanya. At imbes na umupa ka ng opisina, kung gusto mo pwede kang magsimula sa apartment ko bilang base. Wika niya. Nakakahiya naman, pakiramdam ko para akong talunan. Ano ka ba naman? Walang ibang magdadamayan kundi tayo lang.
Mahigit na 5 taon tayong magkasama. Saan pa ba magtutungo ang ating relasyon, 'di ba? Sa hirap at ginhawa. Malambing niyang wika. Noong mga sandaling iyon, siya lang ang nagpalakas ng loob ko at nagbigay ng pag-asa. Tunay nga siyang hulog ng langit sa akin. Nagsimula kaming magsama sa kanyang apartment at ako ang naiiwan sa bahay habang siya ay nagtatrabaho sa call center at ako na din ang umako ng responsibilidad sa mga gawaing bahay. Napakabait sa akin ni Antoinette. Kahit alam niyang hindi kaagad kikita ang ginagawa ko pero nagtitiwala siya sa akin. At habang hindi pa ako nakakahanap ng kliyente na bibili ng app, tumanggap ako ng freelance online side job bilang web designer at web developer. Sa kitang ito nakatulong din ako sa pagbabayad ng bills at ang aking sinisimulang app. Lumipas pa muli ang ilang taon, kahit na hindi pa kami nakakasal, itinuring na namin ang isa't isa na mag-asawa. Kaya naman doble kayod ako para sa aming kinabukasan. Kasabayan nito, pakiramdam ko, dito ko na naramdaman ang naramdaman ng mga magulang ko. Habang pinagmamasdan ko si Antoinette sa kanyang pagtulog, hinawi ko ang kanyang buhok at dito ko naisip na siya na ang babaeng nais kong pakasalan. Siya ay mabait, responsable at hindi maarte. Madalas sa mga oras siya ay nagtitipid. Ayaw niyang magpunta sa mall o mga restauran, kaya naman natutunan ko ding magluto. Sa totoo lang, mas lalo kong na-enjoy ang aming oras kapag kami ay nagluluto sa kusina. Nanunood ng mga tutorial cooking video at susubukan namin ito. Isa pa naming libangang dalawa ay manood ng pelikula sa araw nang wala siyang pasok. At kapag namamalengke kami, palagi siyang excited na bilhin ang mga sangkap upang lutuin ito. Kung minsan ay nagluluto din kami ng aming pulutan habang umiinom ng malamig na serbesa at nanonood ng pelikula. Hindi lang iyan, mas lalo kong na-appreciate sa kanya kapag ako ay may lakad, pinaplansya pa niya ang mga damit ko. Kapag ako ay nagpupuyat at mapapansin niyang wala ako sa tabi niya, gigising siya, titimplahan ako ng kape o bibigyan ng maiinom at saka tatanungin kung ayos lang ba ako o kung meron pa akong kailangan. Kahit na alam kong pagod siya, busy siya sa trabaho, pero walang pag-iimbot siyang inaasikaso pa rin ako. Sa katunayan, hindi lamang niya sa akin ito ginagawa, maging sa kanyang mabuting kaibigan at iba pang tao. Kaya naman marami ang nagsasabi na ito ang kanyang pinakamagandang katangian. Marami mang araw at gabi ang lumipas. Dumating din ang araw na nagkaroon ako ng malaking kliyente. Natanggap ko ang balitang ito isang araw matapos ang pagpupulong na iyon. Nagustuhan niya ang draft presentation ko at nagkaroon ng pirmahan. Tuwang-tuwa akong ibabalita ito sa kanya. At sa tingin ko, tamang-tama din itong panahon para ako ay mag-propose sa kanya. Nabili ko ang singsing na ito nung pagkatapos ko ng ilang mga web design at itinago ito para ihanda sa ganitong okasyon. Noon kasi nahihiya akong mag-propose sa kanya na hindi pa ako nakakatayo o maging makaahon. Halos kalahating taon ko itong pinaka-iniingatan. Kung minsan nga, kinakabahan ako na baka makita niya ito. Pero buti naman hindi. Nagpareserba ako ng isang dinner date sa isang magandang kainan. Nagbihis ako ng maayos at sinundo ko siya sa kanyang opisina para sorpresahin. Papalabas siya ng opisina, nagulat siya kung bakit ako nandoon. Sinabi ko sa kanya yung kontratang pinirmahan ko at siya ay napapalakpak sa tuwa. "I thank God," sambit niya nang nakangiti. "Halika, meron pa akong isang sorpresa." Wika ko at pumara ako ng taxi. Pagsakay namin, bumulong siya ng, "Saan ba tayo pupunta at kailangan nakataksi pa tayo?" "Relax ka lang, surprise nga eh," sagot ko. "Baka naman malayo, alam mo naman ng taxi, meron silang magic sa metro." Bumulong siya ng mas mahinang boses sabay tingin sa driver upang tingnan kung narinig ba siya nito.
Okay lang, minsan lang to. Bulong kong sagot. Hindi siya mapakali at nakita ko ang kanyang paa na kumukuyakoy na parang nababahala. Kaya hinawakan ko ang kanyang kamay para mabawasan ang kanyang pag-aalala. Ang takbo ng aming sinasakyan ay napakabagal dahil sa sobrang traffic. Bumper to bumper ang sitwasyon, kaya naman naisipan ng driver na mag-iba ng daan para daw kahit papaano ay umuusad kami. Siyempre, sumang-ayon ako dahil nais kong makarating kaagad sa aming pupuntahan. Dumaan ang driver sa masikip na daan at maraming taong tumatawid pero umuusad naman ito. Makaraan ng 30 minuto, matatanaw na namin ang isang malaking kalsada at bumilis ang takbo ng driver. Subalit, biglang may batang dumaan na nakabisikleta. Iniwas ng driver ang sasakyan. Sa kanyang pag-iwas, dumire-diretso ang sasakyan. Pinilit niyang minaniobra ang manibela para hindi siya makabangga ng ibang sasakyan o tao hanggang sa nawalan siya ng kontrol na dumiretso sa isang napakalaking kanal. Nawalan ako ng malay at nung magising ako, nakita ko ang mga tao sa paligid ng mga mabubuting tao na tinutulungan kami na makalabas. Nakita ko rin si Antoinette na nasa unahan at dumiretso siya sa may windshield. Nakaupo kasi siya sa bandang gitna at naalala ko wala siyang suot na seatbelt. Ako ay nakaupo sa likod ng driver kaya tumama ako sa likurang upuan. Wala naman akong masyadong natamong malalang galos o injury pero si Antoinette nung inilabas sa sasakyan at isinakay sa ambulansya, wala pa din siyang malay. Yung driver, nakita kong nagkaroon ng malay pero may dugo sa kanyang ulo. Sa aksidenteng nangyari, merong nadaplisan ang driver ng 2 iba pang sasakyan pero wala namang nasawi. Ang batang nakabisikleta ay natagumpayan ding naiwasan at ligtas ito. Nung makarating kami sa ospital, awa ng Diyos, nagkamalay na si Antoinette. Meron siyang malaking hiwa mula sa noo papunta sa kanyang gitna ng ulo. Kailangan itong tahiin. Bukod doon, wala na naman nakita ang doktor sa kanya na iba pang malala. Pinayuhan kami na magpa-CT scan. Pero tumanggi si Antoinette at sinabing maayos naman siya. Kahit ako nagagalak nung makita kong maayos siya. Dahil sa pangyayaring iyon, kailangan ko munang i-postpone ang aking proposal. Bukod sa kanyang tahi sa ulo, meron din siyang fracture sa ribs. 3 araw siyang nasa ospital bago siya pinayagang makalabas. Dahil wala namang pambayad ang driver, kami ang nagbayad sa ospital. Sinamantala ko na din na ipa-CT scan siya para makasiguro na ayos lamang siya at balikan na lang namin kapag lumabas na ang resulta. Akala ko tunay ngang maayos na siya, walang problema. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsabi siya sa akin na may naririnig siyang nagriring na tunog at hindi ito tumitigil sa kanyang tainga. Paminsan-minsan, malakas na high pitch na parang electric current ito. Isa din sa ugali niya ang maglihim kapag meron siyang nararamdaman. Madalas ko itong malalaman kapag ito ay malala na. Nung sinabi niya ito sa akin, sinabi ko sa kanya na pumunta na kami kaagad ng ospital para magpa-check up. Pero tumanggi siya at sabi niya baka din daw mawala ito. At kapag lumipas ang isang araw, kapag hindi ito nawala, babalik siya sa ospital at magpatingin sa doktor. Kaya naman pumayag din ako. Hindi ko alam na isang pagkakamaling hakbang ito. Dapat pala nung oras na sinabi niya iyon sa akin, dinala ko kaagad siya sa doktor. Nung kinabukasan na iyon, nakasasabi niya lang na meron siyang problema sa kanyang pandinig, nakangiti naman siya at mukhang walang problema. At nakaligtaan ko din ito dahil abala ako sa bago kong proyekto na kailangan kong ipresenta sa aking kliyente. Lumipas muli ang mga araw habang ako ay gumagawa. Gumising siya ng madaling araw at sabay sabing nakakaramdam siya ng matinding puwersa sa kanyang tainga na nakakabingi at sobrang sakit din daw ng kanyang kaliwang tainga. Madaling araw na iyon, abala akong magtrabaho pero iniwan ko at dali-dali kaming nagtungo sa emergency.
Ngunit walang espesyalista kaya wala kaming nagawa kundi mag-intay doon kinabukasan. Nagsagawa sila ng test at nung oras na nalaman namin ang resulta, para kaming binagsakan ng malaking pader sa aming narinig. Base sa resulta ng mga laboratoryong ginawa sa kanya, merong na-damage na maliit na buto sa gitnang parte ng kanyang tainga. Hindi lang yan, yung daloy ng dugo sa kanyang kakleya ay nilansag at naapektuhan din dahil dito siya ay tuluyan ng hindi makakarinig. At ang masaklap pa, hindi lang isa, kundi parehong tainga niya ang mawawala ng pandinig. Kung sana nagpatingin kaagad siya nung unang beses siyang nakaramdam ng sakit at ang nakakabinging tunog sa kanyang iniinda, na kung sana nung araw na iyon pa lang nagpatingin siya, maaring maagapan pa ito. Pero dahil maraming araw na ang lumipas, kaya ito lumala at ang resulta ay magiging bingi siya panghabang buhay. Nalaman ko na ilang araw na din siyang sinasaktan ng ulo. Merong pagkahilo pero hindi niya ito sinasabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala lalo na ako ay abala. Nagsinungaling siya para hindi ako mag-alala. Mas lalo kong hindi mapatawad ang sarili ko dahil bakit hindi ko ito napansin? Dapat alam ko, dapat napansin ko, dapat inalagaan ko siya, dapat binigyan ko siya ng pansin. Isa akong hangal. Napakahangal ko dahil kung hindi dahil sa akin, hindi ito mangyayari sa kanya. Kung hindi sana ako pumayag sa suwestyon ng driver na mag-iba ng ruta, hindi ito mangyayari. Hindi ko mapigilan na sisihin ang sarili ko sa trahedyang nangyari sa kanya. Nakita ko siya doon na umiiyak na mas lalong nagpadugo ng puso ko. Subalit nung mga sandaling iyon, sa tingin ko, kung ano ang sakit na nararamdaman ko, ay sigurado akong triple pa ito sa nararamdaman ni Antoinette. Kaya naman hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Tuluyan na siyang mawawala ng pandinig sa kanyang tainga nang wala pang 1 taon. Bumaha din ng luha nung ibinalita namin ito sa aming mga pamilya. Hindi ko maimahe kung paano siya makikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, pamilya, paano siya makakapagtrabaho, manonood ng telebisyon, at marami pang iba na mga bagay na nais niyang gawin, mga bagay na nakaugalian niyang gawin, mga bagay na nais kong sabihin sa kanya. Hindi ko magawang ituloy ang nasa isip ko dahil parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Simula nung malaman namin ang masamang balitang iyon, gabi-gabi siyang umiiyak at wala akong ideya kung paano siya dadamayan o pagaanin ang kanyang pakiramdam. Ginawa ko ang lahat, humingi ng patawad na alam kong habang buhay ko itong pupunan. Hanggang sa isang araw, nung may nakatakda akong meeting at ako ay umalis ng bahay, nung araw na ding iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Antoinette na nais niyang makipaghiwalay dahil ayaw niyang maging pabigat at makaabala lalo na sa kanyang sitwasyon. Ang unang pumasok sa isip ko, hindi siya nag-iisip ng diretso at kinabahan ako bigla baka tuluyan niya akong iwanan. Hindi ako mapakali, hindi ako papayag, hindi ko hahayaan na mangyari ito kaya tinawagan ko ang mga kaibigan niya at dito ko nalaman ang dahilan. Nakita daw niya ang singsing sa aking damitan at natatakot siya na baka ako ay mag-propose sa kanya. Ang laki daw ng kanyang takot na baka hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin, na hindi niya maalagaan ang magiging anak namin sa hinaharap. Hindi niya alam kung paano maging asawa, lalo na maging ina. Kaya sinigurado niya na unahan na ako at hindi ako bigyan ng pagkakataon na mag-propose sa kanya. Parang hiniwa ng espada ang puso ko nung marinig ko iyon. Nagdudusa na nga siya dahil sa sinapit niya na para siyang nakatira sa impyerno dahil isinakripisyo pa niya ang kanyang kaligayahan para lamang sa akin. Kahit na meron siyang pinagdadaanan, mas pinili pa niya akong palayain. Nainuna pa niya ang kapakanan ko kaysa ang sarili niya. At sa ginawa niyang ito, naging mas malinaw sa akin ang lahat na hindi ko kayang mawala siya sa piling ko. Ni hindi ko maimahin na hindi siya ang kasama ko sa pagtulog at hindi kompleto ang buhay ko.
Mas lalo lamang akong naging desidido na pakasalan siya, na makasama siya panghabang buhay. Kaya naman nagtungo ako sa aking mga magulang at ipinaalam ko sa kanila na kahit anong mangyari, papakasalan ko si Antoinette. Bakit mo kami pinag-iisipan ng masama? Hindi ganon ang iniisip namin. Kahit anuman ang kanyang kapansanan, tanggap namin siya ng buong buo. Anak na ang turing namin sa kanya at kung hindi mo siya papakasalan, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Sambit ng aking ina. Nung marinig ko iyon, mas lalo akong ginanahan. Nagpatulong akong humanap ng bagong malilipatan, yung mas maayos, mas maganda, at yung mas komportable siya. Upang ipakita kong tapat ang aking pagmamahal, hindi ko siya iniwan lalo na ngayon hindi na siya makakapagpatuloy magtrabaho sa call center. Lumipat kami ng bagong tahanan at dahil siya ay nasa bahay at ayaw nang walang ginagawa, sumubok siyang magtinda online. At dinoble ko ang suportang ibinigay niya sa akin. Nag-aral din kami ng sign language para sa aming komunikasyon at talagang pinag-usayan ito. Sa una mahirap pero dahil ilang taon na din kaming magkasama, yung buka ng kanyang bibig na babasa ko, naging maayos ang aming komunikasyon. Sinubukan pa din namin gumamit ng hearing aid pero static sound lang ang naririnig niya sa kaliwang tainga. Pero yung kanan, nakakarinig pa naman ng kaunting sound pero darating din ang panahon na tuluyan ang magiging katulad sa kabilang tainga. Nung kaarawan ko, nagdiwang kami ng simpleng selebrasyon at matapos naming kumain, dito ko inilabas ang singsing at nagpropose ako sa kanya sa pag-aakalang iyon ang tamang pagkakataon. Lumuhod ako. Antoinette, alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Hindi ko na maitutuwid ito, pero isa lamang ang ipinapangako ko. Na kahit anong unos, bagyo at pagsubok na ibato sa atin, ikaw lang at ikaw ang nais kong makasama. At alam ko, malalampasan din natin itong magkasama. Ikaw lamang ang nagpapakumpleto ng buhay ko at nais kong makasama habang buhay. Ngayon at magpakailanman. Will you make me the happiest man alive by giving me the honor of becoming my wife? Wika ko. Nakita kong pumatak ang kanyang luha. Akala ko, tears of joy. Pero sumigaw siya. Huwag mo akong kaawaan. Alam mo hindi ko magagampanan ang tungkulin ko sa'yo. At hindi ko maimahe yung magiging anak natin. Hindi ko maririnig ang kanyang pag-iyak. Hindi ko maririnig na tawagin niya akong mama. Ni hindi ko man lang maririnig ang kanyang boses. Bakit kailangan mo akong parusahan ng ganito? Kapag ginawa mo ito ulit, aalis ako at hindi mo na ako makikita pang muli. Bigkas ng kanyang bibig habang sumisenyas at nagkulong sa kwarto. Labis akong nalungkot, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko din alam kung paano ko ipapakita sa kanya na hindi iyon importante. Natapat ako. Bumaba ang tingin niya sa sarili niya. Nawalan siya ng kumpiyansa. Kaya naman hindi ko siya pinilit at ang importante ako ay nasa tabi niya. Hindi ko hahayaang maghiwalay o lumisan siya. Kaya naman isinantabi ko muna ang aking proposal. Hindi ko din siya mamadaliin. Lalo na siya pa man din yung tipo ng tao na kapag nagdesisyon siya ay gagawin niya ito. Kaya natakot din akong iwan niya ako. Nagpatuloy kami sa buhay. Ako abala sa proyekto na naging matagumpay at magmula noon, nakakuha pa ako muli ng sunod-sunod na proyekto. Samantalang si Antoinette naman nakailang palit ng mga produktong itinitinda. Nabatid naman nating lahat na ang negosyo ay parang sugal. Hindi kaagad mararating ang rurok ng tagumpay. Kapag nakikita ko siyang malungkot, pilit ko siyang iniengganyo na magbenta pa ng iba at subukang muli. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang naging tahimik ang kanyang pandinig. At kapag lalabas kami, ramdam ko ang kanyang panginginig dahil natatakot siya na hindi niya marinig ang busina o anumang potensyal na disgrasya. Mahigpit ang kanyang pagkakakapit sa aking braso at palagi ko namang sinisigurado na hindi ko siya pababayaan. Ang paglabas niya ng bahay na mag-isa ay nagbibigay sa kanya ng matinding takot at hindi na siya komportable kaya madalas siyang nasa bahay. Kasabayan nito,
Ang singsing na matagal kong binili na itinago ko sa loob ng pitaka ko na kapag tinitingnan ko ito at hinahawakan, nakakaramdam ako ng kasiyahan dahil umaasa pa din ako isang araw. Mapapabago ko ang isip niya at hindi ko maiwasang maimahina isuot ito sa kanyang daliri. Kalaunan ang kanyang online business ay unti-unting kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang disenyong accessories. Maraming tao ang nagustuhan ito. Bukod sa mga accessories, nagdisenyo din siya ng keychain at cellphone case. Iyon ang unang pagkakataong ngumiti siyang muli. At nagpatuloy ito hanggang sa dumami ng dumami ang kanyang order. Nagbiro ako na kapag yumaman ka na hindi mo na may isip na kinakaawaan kita. Nung pagkasabi ko noon, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon at sa isip ko, naku, bakit kasi hindi ko pinigilan ang bibig ko? Yan tuloy. Kaya naman, upang hindi siya tuluyang malungkot, iniba ko ang paksa at tinanong kung anong gusto niyang kainin. Bumili ako sa labas ng pagkain at serbesa para kainin namin habang kami ay manonood ng pelikula. Pero papauwi na ako biglang umulan ng sobrang lakas. Basang-basa ako at pag-uwi ko, wala siya sa sala. Tiningnan ko ang kwarto at banyo, wala din siya doon. Biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi maaari. Sabi ko na bakit kasi hindi ko itinikom yung bibig ko? Bulong ko sa sarili ko. Lumabas ako ng bahay para hanapin siya. Sa sobrang pagkataranta, isinisigaw ko ang pangalan niya. Hanggang sa napagtanto ko na, hindi na niya maririnig ang pagtawag ko sa kanyang pangalan. At dito na dumaloy ang aking luha na katulad din ng pagpatak ng ulan. Takbo ako ng takbo, hinihingal, desperadong makita siyang muli. At tumigil ako sandali para habulin ang aking hininga at punasan ang aking luha nang bigla akong nakaramdam na may tumapik ng aking balikat. Nung pagharap ko, si Antoinette. May dala siyang payong pero siya din ay basang-basa. Nagulat siya nung makita niya akong umiiyak. Sumenya siya ng, "Bakit? Anong nangyari?" Lumabas ako ng bahay para sunduin ka kasi biglang umulan ng malakas. At alam kong wala kang dalang payong kaya sinundan kita. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil nung mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi niya ako iiwan. Hindi siya nagdalawang isip na lumabas at hanapin ako kahit na alam kong natatakot siyang lumabas mag-isa, lalo na gabi pa. Hinarap niya ang kanyang takot at lumabas ng bahay para lamang bigyan ako ng payong. Nung mga oras na iyon, buo na ang desisyon kong kahit ano pa ang sabihin niya, kahit anong pagtanggi niya, kahit maraming pero at kung, hindi ko na papatagalin pa ito. Kinuha ko ang singsing sa pitaka ko. Sa gitna ng kalsada, lumuhod ako at sinabing nais ko siyang pakasalan. Nakita ko siyang tumango at ibinuka niya ang kanyang bibig na yes. Pareho kaming umiiyak noong mga sandaling iyon. Nag-uumapaw na kaligayahan na tila ba eksena sa drama sa telebisyon. At iyon ang pagsisimula ng aming bagong kabanata sa aming buhay na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Sa ngayon, kami ay opisyal ng mag-asawa. Ang kumpanyang sinimulan ko at ang kanyang online business ay namamayagpag. At hindi lang iyon, meron na din kaming isang supling. Sa aming pagsisiyasat, natuklasan namin na merong isang special na baby monitor na ilalagay sa ankle ng bata na minomonitor nila ang bawat galaw, oxygen level at heart rate na nagno-notify gamit ang isang app at nakasynchronize din ito sa suot na bracelet ng misis ko na nagbabibrate sa tuwing mayroong notification. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng kapanatagan ang aking misis. Habang pinagmamasdan ko silang mag-ina na natutulog, hindi ko maiwasang mag-isip na ako ay biniyayaan ng hindi lang isa kundi 2 anghel na lagi kong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!